US Navy warship at submarine nagpaulan ng Tomahawk missile sa Yemen. US Air Force Middle East Command gumamit din ng mga fighter jets para durugin ang Houthi rebels ng Yemen. United Kingdom tumulong sa mga airstrikes ng US laban sa Iran-backed rebels na Houthis. Joe Biden may matinding babala sa mga gustong kumalaban sa United States of America. Kaya't buksan ang isipan sa mga balitang ating pag-uusapan, mga kaibigan. Isang pag-atake ang ginawa ng United States at United Kingdom sa bansang Yemen. Target ng dalawang bansa ang rebelding grupo na suportado ng Iran, ang Houthi rebels. Ang US at British militaries ay nagpakawala ng mga missiles sa sobra dosenang mga military sites ng Houthi. Inulan ng mga Tomahawk missiles ang bansang Yemen. Ang pag-ataking ito ng US at UK ay isang ganti sa walang sawang pag-atake ng Houthi rebels gamit ang mga ballistic missiles sa mga warship at civilian ship na dumadaan sa Red Sea. Umabot sa 60 targets at 16 sites ang pinasabog ng US Air Force at US Navy katuwang ang United Kingdom. Para maintindihan natin ng maayos, mga kaibigan, kung bakit inatake ng US ang Yemen, ay alamin natin kung sino at ano ang Houthis at bakit pinupulbos sila sa ngayon ng US at Allied Forces. Ang Houthi ng Yemen ay isang militia group o isang armadong grupo na nagkukuta sa bansang Yemen. Ang Houthi ay nabuo kagaya ng maraming mga armed groups sa Middle East dahil sa impluwensya ng relihiyon. Sa ngayon, ang Houthi armed group ang may kontrol sa capital city ng Yemen na Sana'a at ang kanilang grupo ang natasang mamahala sa Red Sea. Ang Houthi ng Yemen ang isa sa mga armadong grupo na nagalit sa nangyayaring giyera sa Israel at Gaza. Matapos ngang salakayin ng Israel ang loob ng Gaza at wasakin ang Hamas, ang pinuno ng Houthi ay nagpahayag na handa silang magpadala ng libu-libong mga sundalo para tumulong sa Palestine. Isa rin ng Yemen sa mga nagalit sa US dahil umano sa pagtulong nila sa Israel sa nangyayaring digmaan. Habang nagkakagulo pa rin sa Israel at Gaza, ang Houthi armed group naman ng Yemen ay gumawa ng hakbang na ikakapahamak ng kanilang grupo. Dahil sa galit ng Houthi sa Israel at mga allies ay nagsagawa ang rebelding grupo ng mga missile launch at drone attacks sa mga barko na dumadaan sa Red Sea. Ilang mga cargo ship o civilian ship ang tinamaan ng mga missile attack ng Houthis at wala ring ligtas sa missile at drone attacks ang mga warship ng US at mga allied countries. Ang mga pag-atake ng Houthis ng Yemen ay nililink ng mga Western powers sa ideolohiya ng Iran na kung saan balak na gambalain ang importanteng daanan ng kalakal sa Middle East at ito nga ang Red Sea. Dahil nga sa perwisyo na dala ng mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea na nagpapahina din sa ekonomiya ng malalaking bansa na nakaasa sa mga kalakal mula sa Middle East, ang United States ay bumuo ng isang alyansang pipigil sa mga pag-atake ng Houthi sa Red Sea at ito ay tinawag na Operation Prosperity Guardian. Suportado ang coalition na ginawa ng US ng mga bansang malalakas at may kakayahan sa digmaan kagaya ng Canada, UK, Norway, Denmark, Netherlands at ilang mga Pacific countries. Nagtimpi pa talaga ang US, mga kaibigan, ng ilang linggo at hindi sila gumaganti sa mga missile at drone attacks ng Houthis ng Yemen. Para hindi na mas lumawak pa ang giyera na nangyayari sa Gaza at Israel. Subalit noong December 31 ng nakaraang taon, ang US Navy helicopter ay napilitan na talaga na magpaputok ng armas matapos ang mga speedboats ng Houthis armed group ay binaril ang kanilang helicopter. Agad naman na gumanti ang US Navy at pinalubog ang 3 bangka ng Houthi na humantong pa sa pagkamatay ng 10 miyembro ng Houthi rebels. Pero hindi pa rin natuto ang Houthis ng Yemen dahil noong January 9 ay muli nilang inatake ng mga missile at drones ang Red Sea
Mabuti na lang at nandoon ang presensya ng US at UK warships at na-intercept nila ang mga drones at missiles na pinakawalan ng Houthis. Ito na ang pinakamalaking pag-atake ng Houthis na ginawa sa Red Sea. Dahil dito ang United States military ay nagbabala sa Yemen na gaganti sila ng pag-atake kung magpapatuloy pa rin ng Houthis sa kanilang military attack sa Red Sea. Sa mandato ni US President Joe Biden, ang US Air Force ay nagsagawa ng airstrike sa mainland ng Yemen. Tinarget ang mga command and control sites, storage ng mga bala, mga missile launchers, at mga air defense system ng Houthis ng Yemen. Nagpakaula rin ng US mga idol ng Tomahawk missiles gamit ang kanilang mga submarine at warships. Habang ang United Kingdom Ministry of Defense mga idol ay nagpadala ng 4 na mga fighter jets para magsagawa din ng airstrike sa Yemen. Ang Royal Air Force ay nagpakawala ng mga missiles gamit ang kanilang warplanes para pasabugin ang Houthis target. Ang series of attack na ginawa ng US mga idol, ayon sa US President, ay isang demonstration na ang US at allies ay hindi papayag na basta-basta na lang atakihin ng mga Houthis. Ayon kay Biden, na ang pambobomba nila sa Yemen ay ganti ng US sa direktang pag-atake ng Houthi rebels sa mga international boats at paggamit ng anti-ship ballistic missiles. Nagpahayag din ng US President na handa siyang gumawa pa ng masigit na aksyon kung hindi pa rin hihinto ang Houthi rebels. At ito ang ating latest update sa gulo na nangyayari sa Middle East.